niya, hayaan na lamang daw namin dahil aalis din naman yun. Nagulat naman ako nang sabihin sa akin ni Arthur na sa susunod, kapag naulit muling bumalik ang baboy kagabi, o kaya naman ay may ibang hayop ang aaling-aligid sa bahay, huwag raw akong magdalawang isip na tawagin siya. Sumigaw lamang umano ako sa may bintana gawa ng maririnig niya naman ako noon. Naku, wag na. Makakaistorbo lang ako. Isa pa nakakahiya. Mamaya niyan, makakabulabog pa ako ng mga kapitbahay kapag magsisisigaw ako sa kalagitnaan ng gabi. Tsaka baboy lang yun. Di naman siguro kami lalapain nun. Kumunot ang kanyang noo sa sinabi ko. Tinitigan niya ako bago nagsalita. Aniya, wala umano akong alam sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang baryo. Dahil lumaki ako sa mataong lugar. Kaya sundin ko na lamang ang utos niya dahil para din naman yun sa kapakanan ni Lolo Andres at sa amin na rin. Sumunod ka na lang para walang magiging problema. Ang ano naman ng tao to? Ano naman ngayon kung lumaki ako sa syudad at siya lumaki sa liblib? Wala namang pinagkaiba. Wika ko sa isipan ko. Muli na namang sinabi sa akin ng binatang huwag akong magdalawang isip na tawagin siya sa oras na may maramdaman akong kakaiba sa labas ng bahay. Sinabi ko sa kanyang bigyan niya ako ng rason para gawin ko yon. Nakakaya naman kasi kung makakabulabog ako ng mga kalapit-bahay kapag tatawagin ko siya hindi sa oras ng gabi, di ba? Naniniwala ka ba sa aswang? Tanong niya. Umiling-iling ako at sinabing hindi nun. Hindi ako naniniwala dahil ni minsan na hindi pa naman ako nakaranas o nakakita ng ganon. Tanging sa mga palabas ko lang napapanood ang tungkol sa mga aswang at iba pang mga elemento. Pwes ngayon maniwala ka na dahil ang baboy na umaligid sa bahay kagabi, hindi yun pang karaniwang baboy lang. Aswang nilalang na yun. Nagpapanggap lamang bilang baboy. Maring wika niya. Nang marinig ko ang sinabi ni Arthur, ay hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala o hindi. Dahil sa wala naman akong naririnig na uni ng bakbak at mga pag-angil nun. Gaya ng mga naririnig at napapanood ko sa mga kwentong aswang. Ang tanging naririnig ko lang kagabi ay ang mayat-mayang paghakot ng baboy. Maliban doon, ay nakalanghap rin ako ng malansang amoy na sumasabay sa simoy ng hangin. Pero ni sa hinuwa ay hindi sumagi sa isipan ko ang tungkol sa kababalagan o yung sinasabi ni Arthur na aswang. Lisa, nakikinig ka ba? Naiintindihan mo ba yung mga sinasabi ko? Untak na tanong ng binata nun. Hindi na ako tumugon pa sa binata dahil lumapit na si Papa at masayang tinanong niya si Arthur kung ano ang ginagawa nito sa bahay. Nadalawin ko lang po si Lolo Andres, tsaka may pinapabigay na pagkain si nanay. Nakangiting tugon ni Arthur at hinarap ang aking ama. Ganun ba? Nandun sa kwarto si tatay nagpapahinga. Pumunta ka na lang doon para makita mo siya. Sige po, dadalhin ko na lang muna sa kusina yung pagkain binigay ni nanay. Lumabas na ako ng bahay at iniwan na ang dalawa nun. Naisip kong magpahangin na muna ako. Nakaramdam kasi ako ng pagkainip sa loob. Wala naman na akong gagawin doon. Tapos na ako maglinis sa kabuuan ng bahay at si Tita Malu naman ay tapos na rin mamalengke bago umuwi sa bahay nito. Ay nako, nakakaburyo naman dito. Wala na akong ibang ginawa kundi magmumuk lang sa loob ng bahay kapag wala na akong ginagawa. Nakakainis na. Sandaling ipinilig ko ang ulo para maibsan ang
ko nang nanatili doon. Sana gumaling na si Lolo para makauwi na kami. Sambit ko sa sarili. Sandali mo ako para tingnan ang matulis na bagay na natapakan ko. Ilang saglit lang, nagulat ako at nabaitad nang biglang may tumapik sa braso ko ng 3 beses noon. Nang tingnan ko kung sino ang tumapik, ay nakita ko ang isang babae na sa tingin ko ay kaitaran ko lang. Kulot ang buhok nito na umabot hanggang sa petan. Maganda ang hugis na mukha. Mala porselana at makinis ang balat. Sandali pa akong natulala dahil sa para akong nakakita ng isang birhen. Napakahamon ng kanyang mukha habang nakangiti nun. Bago ka lang dito sa baryo, ano? Maluwanay at nakangiting tanong ng babae. Pero hindi makatingin ng diretsyo. Oo. Bago lang ako dito. Tugon ko nang may pagtataka. Sa kadahilan ng saan galing ang babaeng yon. Hindi ko siya nakita kaninang pasalubong sa akin. At hindi ko rin naman siya napansing nakasunod sa akin noon. Yumuko lang ako saglit. Bigla na lamang siyang sumulpot sa harapan ko. Sinasabi ko na nga ba? Kanina pa kasi kita pinagmamasdan eh. Hindi ka pamilyar sa akin kaya duda ko bagong salta ka lang dito. Wena ang pangalan ko. Malumanay na nagpakilalang dalaga. Dahil sa iyo ko maging bastos ay maayos na nagpakilala ako sa dalaga. Sinabi ko sa kanyang nagbakasyon lamang kami ng mga magulang ko sa bahay ni Lolo. May sakit ito at palaging hinahanap si Mama. Sa pagdaan ng ilang minuto, napasarap na ako sa pagkikipagkwentuhan. Magaan ang loob ko at masarap kasi pakinggan sa pandinig ang boses ng dalaga. Kaya naman hindi ko na napapansin na masyado na pala akong naging madaldal rito. Ikaw, saan ka nga pala nakatira? Taga rito ka lang rin ba? Kanina pa kasi tayo nag-uusap pero hindi ko na itanong sa'yo kung saan ang bahay mo. Sandaling tumigil sa pagsasalita ang dalaga at sinipat ako. Saan niya? Nakatira siya sa katabing purok. Nagawi lamang siya sa lugar namin dahil meron siyang dinalaw na kaibigan nun. Mukhang palagi na ako magagawi dito sa baryo. Alam mo kasi gusto kita maging kaibigan. Palagay ko mabait ka. Ang gaan ang pakiramdam ko habang kinakausap kita. Wika pa sa akin ni Wena. Nakaramdam ako ng saya matapos sabihin yun ni Wena. Naisip kong sa wakas ay may makakausap na rin akong kaidaran ko. Wala kasing anak ang kapatid ni Mama kaya wala akong kakwentuhan. Isa pa, hindi naman talaga ako palalabas ng bahay. Kaya wala akong ibang kakilala bukod sa masulit na binatang palaging dumadalaw kay Lolo Andres noon. Ganun na lamang ang pagkakala ko nang malaman kung gusto akong maging kaibigan ni Wena noon. Sa pagdaan ng ilang sandali, habang nag-uusap kami ni Wena, ay may napupuna akong kakaiba. Napapansin kong parang hindi maganda ang amoy na nalalanghap ko galing sa kanya. Dahil sa amoy malansa ito, ibang parang napurong dugo. Sa pag-aakala kong may buwan ng dalaw si Wena ng mga araw na yon, binaliwala ko na lamang ang malansang nalalangap. Sa katagalan ng pag-uusap namin, dahan-dahang sumama ang pakiramdam ko. Wena, magpapaalam na ako sa'yo ha. Kailangan ko nang umuwi dahil baka hinahanap na ako ng mga magulang ko. Sisinungaling kong sabi sa dalaga. Pero ang totoo niyan ay pasama na ng pasama ang nararamdaman ko. Pakiwari ko ay parang lalag na din ako. Mainit na ang bawat paghinga ko at sa bawat paghinga ko ng laway ay napakapait man. Hindi ko alam kung
ay sasamahan niya akong pauwi ng bahay dahil tila hindi raw maganda ang pakiramdam ko. Hindi, wag na. Salamat na lang pero ayos lang ako. Sige, alis na ako. Pilit ang iting tugon ko. Agad nang naglakad pabalik sa bahay. Dire-diretso na akong naglakad at hindi na muling nilingon pa ang dalaga. Saktong pagkarating ko sa pintuan ng bahay, bumagsak na ako sa sahig nun. Nawalan na ako ng lakas at umiikot na rin ang paningin ko. Ilang saglit pa ay narinig ko ang yabag ng mga paang patakbong lumapit sa akin. Kahit na hinang-hina ako ay pinilit ko pa rin tumayo mula sa pagkakabagsak. Nang sa ganon ay makapasok na ako sa loob ng bahay. Lisa! Sigaw ni Arthur. Nang makalapit ito sa akin at agaran niya akong binuhat papasok sa loob. Matapos niya akong inabag sa upuan ay nag-aalalang tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Bakit bigla na lamang akong bumagsak sa pintuan ng bahay nun? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo, ha? Alalang saan nito, ha? Sinabi ko sa kanyang masama ang pakiramdam ko. Buti na lamang at nakarating pa ako sa pintuan ng bahay bago nawalan ng lakas nun. Kagad na ginapa ng binata ang noo ko at tinalam kong may lagnat pa ako. Nung mapagtanto niyang nilalagnat ako ay humingi siya ng gamot sa aking ina. Matapos akong makainom ng gamot ay sinabihan niya akong magpahinga na muna at huwag nang lumabas ng bahay. Ang lakas-lakas mo pa kanina bago lumabas ng bahay, ha? Nagsungit ka pa nga. Tapos ngayon uuwi ka ng susuray-suray. Daig mo pa yung lasing, ha? Pabirong wika pa sa akin ang binata at bagyang natawa. Kahit na napakasama na ng pakiramdam ko ay hindi ko pa rin napigilan ang sariling magsungit sa kanya. Sinabihan ko siya na kung wala siya magawang tama ay umuwi na siya sa kanila. Sinaway naman ako ni Mama at sinabihang pakitunguhan ko ng maayos si Arthur. Dahil sa oras na nalaman ni Lolo Andres ang ginawa kong pagsusungit sa binata, tiyak mapapagalitan ako nito. Hindi naman ulingid sa akin na simulang pagkabata ni Arthur ay palagi na itong kasama ni Lolo Andres. Kaya nararapat lamang na ayusin ko ang pagtrato sa binata. Sa tuwing may sakit si tatay, si Arthur ang nag-aalaga sa kanya kapag may trabaho ang kapatid ko. Kaya sana naman anak, pakitunguhan mo ng maayos si Arthur. Ano pa ng aking ina? Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko at hindi na tumugon pa sa sinabi niya. Wala rin naman kasing saysay kung sasagot pa ako o kukontra sa mga sinasabi niya noon. Lumipas sa mga araw ay mas lalong lumala ang sakit ko. Nakahiga na lamang ako palagi. Konting kipot ko lang ay nakakaramdam ako ng pagkahilo. Hanggang sa umabot na sa puntong hindi na ako makakain ng maayos nun. May nalalasap akong maliliit na buhangin sa bibig at ang iba pa nga ay nakaharang sa lalamunan ko. Hindi rin maalis-alis ang pait ng panlasa ko. Halos lahat na yata ng mga pinapakain sa akin ni Mama, isinusuka ko lang rin. Maski tubig ay ayaw na tanggapin ng sikmura ko nun. May mga butlig-butlig na rin ang tumutubo sa katawan ko. Labis-labis ang aking pangangati sa tuwing sumasapit ang takip silim. May kakaiba na rin akong nararamdaman tuwing sumasapit ang dilim. Dahil sa may mga naririnig akong kakaibang pag-angil ng hayop sa labas ng bahay. At kadalasan pa ay nasa tapat ng silid-tulugan ko. Kapag naman mag-aating gabi na ay sobrang napakakirot ng ulo ko na para bang mabibiyak ito. Sinasabayan pa ng uli ng ibon na sa tanang buhay ko ay nukot ko pa lamang naririnig nun. Mawawala lamang ang kirot sa tuwing sasapit ng madaling araw. Doon pa lamang ako nakakatulog ng mahimbing. Dahil sa sama ng nararamdaman ko ay hindi ko na lamang pinapansin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa labas ng bahay. Halos napuntahan na namin ang lahat ng pampublikong paggamutan. Pero wala pa rin nangyayari. Mas lalo lamang lumalala ang sakit ko. Nangangalumata na ang mga mata ko.
sapagkat hindi ako gaanong nakakatulog tuwing gabi at mabilis na bumagsak ang pangangatawan ko. Sa tingin ko, mas mabuti na po sigurong magpatingin na kayo sa albularyo kasi alam niyo, kung walang makitang sakit yung mga doktor, naku, subukan niyo po sa albularyo. Baka malaman nila yung sakit ni Lisa. Rinig kong wika ni Arthur noon. Sumagot ang aking ina't sinabi niya maghahanap siya ng magagamot para matingnan ako dahil kinutuban na rin siya ng hindi maganda. Kahit anong gamot na kasi ang nireseta ng doktor ay hindi pa rin mawala-wala ang sakit ko noon. May alam ka ba manggagamot? Baka may alam ka. Pwede mo kaming dalhin doon. Tanong ni Papa sa binata. Sinabi ni Arthur na wala siyang alam na manggagamot. Pero huwag umano kaming mag-alala. Dahil magtatanong siya sa mga kakilala niya kung may alam bang manggagamot ang mga ito. Isang hapon, inalalayan ako ng aking inang makaupo sa labas ng bahay. Sa labas na lamang raw muna ako para naman kahit papano ay makalangap ako ng sariwang hangin. Dito ka muna, anak. May gagawin lang ako sa loob. Balikan na lamang kita dito mamaya. Uwi ka ng aking ina bago pumasok sa loob ng bahay. Makaraan ng ilang sandali. Habang nakaupo ako ay nakita ko si Wena. Nang magkasalubong ang mga mata namin, nakangiti itong lumapit sa akin. Kamusta ka na? Natatandaan mo pa ba ako? Malumanay na tanong nito sa akin nang tuluyan na siyang makalapit. Tumango ako at sa mahinang boses ay sinabi ko sa kanyang natatandaan ko siya. Sino ba naman ang makakalimot sa magandang dalagang nakilala ko sa baryo ng lola ko? Titig na titig siyang tinanong ako kung ano ang nangyari sa akin noon. Nung huling magkausap raw kasi kami ay nagmadali akong umalis kaya hindi niya ako nasundan. Nagwika ako sa kanyang nagkasakit ako kaya hindi na kami nagkausap ang muli man. Humingi ako ng pasensya sa kanya dahil sa biglaang pagkaalis ko nakaraang araw. Tumabi ng upo si Wena. Hinapuhat niya ang likuran ko at tinanong kung kumusta na ang pakiramdam ko. Kung nagpagamot na ba ako noon. Tumango ako at sinabing makailang beses na akong pinatingnan ng mga magulang ko sa pagamutan. Pero wala pa rin. Lahat ng pagamutang pinuntahan namin ay pare-pareho lang ang naging sagot. Wala akong sakit. Allergy lamang umano ang nangyari. Kaya nagkakaroon ako ng pangangati at rashes sa balat ko noon. Wika ko pa, ang hindi ko maintindihan ay kung bakit walang makitang sakit ang mga doktor. Gayong kitang-kita namang nanghihina na ako at napakasakit palagi ng ulo ko. Unti-unti na rin naglalagas ang buhok ko at may iilang puting pagtuupo sa ulo ko noon. Alam mo, parang gusto ko nang sumuko sa buhay. Nahihirapan na kasi ako sa sakit na hindi ko malaman kung anong klase. Naawa na rin ako sa mga magulang ko. Imbis na makatulong ako sa pag-aalaga kay Lolo Andres, naging pabigat pa ako. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakita ko o guni-guni lang matapos kong sabihin yun. Sa kadahilan ng nakita ko sa gilid ng mga matang, malaki ang pagkakangisi ni Wena habang pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Pero noong tingnan ko siya, ay formal naman ang kanyang mukha. Seryosong nakikinig nun. Magagamot yung tiyahin ko. Kung gusto mo, sasamahan kitang magpatingin sa kanya. Sabit niya. Nakaramdam ako ng pag-asa nang marinig ko yun sa dalaga. Pilit ang mga ngiting sinabi ko sa kanyang babanggitin ko sa mga magulang ko ang tungkol sa sinabi niya manggagamot. Sabihan ko na lamang siya kung ano ang sagot ng mga magulang ko tungkol sa suwestyon niya. Tumango siya at sinabihan niya akong sa susunod na pagdalaw niya, sana'y magpasya na ang mga magulang kong patingnan
si Arthur. Madilim ang mukha nito na para bang nagngingit sa galit habang mabilis na naglalakad papalapit sa gawi ko. Nang makalapit siya ay walang ano-anong hinawakan niya ang kamay ko at sinabihang pumasok na sa loob ng bahay. Huwag daw akong makikipag-usap kung kani-kanino. Teka lang sandali. Awat ko sa kanya at inalis ang kamay niya. Halika na. Alalayan na kitang pumasok sa loob. Hindi ka dapat lumabas ng bahay na mag-isa eh. Alam mo namang may sakit ka. Anya. Sinabi ko sa kanyang kasama ko si Mama kanina. Pumasok lamang ito dahil may gagawin palang sandali sa kusina noon. Madilim pa rin ang kanyang itsurang sinabihan akong pumasok na sa loob ng bahay. At huwag nang lalabas pa. Magsasalita na sana ako para ipakilala sa kanya si Wena. Pero gayon na lamang ang gulat ko nang banggitin ni Arthur ang pangalan ng dalaga at pinagbawalan itong makipaglapit sa akin. Kilala kita at alam na alam ko kung ano mga ginagawa mo. Ibayan mo si Lisa. Kung ayaw mong ipagkalit ko dito sa baryo kung anong klaseng tao ka. Pagbabantang wika ng binata kay Wena noon. Tiningnan ko si Arthur nang may pagtataka at tinanong ko bakit pinagsasalitaan niya ng ganyan si Wena. Nakakabastos ang ginawa niya sa dalaga. Hindi mo kilala yung taong to. Kaya dapat hindi ka nagtitiwala. Sagot niya at inalalayan na ako papasok sa loob ng bahay. Nang tingnan ko si Wena ay napansin kong matalim ang mga titig na ipinukol niya kay Arthur. Hindi ko na nagawa pang magsalita sa dalaga dahil sa mabilis na akong iginawi ng binata papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na kami ay muli niya akong sinabihang iwasan ko si Wena at kahit kailan ay huwag na akong makikipag-usap dito. Bakit mo ba ako pinagbabawalang makipag-usap kay Wena? Wala namang ginagawa ang taong yun ah. Pero kung pagbawalan mo ako, dahil pang may ginawa siyang masama sa akin. Galit kong wika sa binata at hindi ko na napigilan ang sariling pagtasan siya ng boses noon. Hindi makasagot ang binata. Nawari ba'y may alam ito tungkol sa dalaga? At ayaw niya lang sabihin sa akin. Sinabihan ko pa siyang napakabastos nang ipinakita niya kay Wena. Kinagabihan, nasa kalagitnaan na yon. Nang magising ako at nakaramdam ng panlalamig sa katawan. Nangangatok na nagtalokbong ako at maya't maya ang pagdaing ko nun. Dahil hindi lamang pananakit ng ulo ang nararamdaman ko, kundi napakasakit na rin ang tiyan ko na para bang may insektong hinahalukay ang laman loob ko noon. Makalipas ang ilang sandali, ay hindi ko na napigilan ang sarili. Tumayo na ako at tinungo ang silid ng aking ina. Nang makita ako ni Mama, ay natatarantang nilapitan niya ako at hinawakan. Diyos ko, napakainit mo anak. Ulalas ng aking ina at mabilis na iginawi ako papasok sa higaan. Pero bago pa man ako makapasok, sumuka na ako ng sumuka. Kaya naman natatarantang nagkagulo na ang mga magulang ko noon. Inutusan ni Mama ang aking amang tawagin na si Arthur dahil ora mismo ay dadalhin ako sa pagamutan. Kagad namang tumalima ang aking ama. Pero pagkabukas ng pintuan ni Papa, ay umalingaw-ngaw ang napakalakas na huni ng wakwak. Kasabay ang sunod-sunod na malakas na pagpagaspas ng mga pakpak nito. Aswang, anak ng tonta naman o. Samping ni Papa at pabalagbag na isinara ang pintuan. Napatanong si Mama kung anong nangyayari. Habang akay-akay akong naglakad papunta sa sala noon. Nangihina na ang katawan ko dahil sa walang tigil na pagsusuka. Ano ka mong sabi mo, Erning?
Tanong ni Mama. May aswang. May aswang sa labas ng bahay. Natatarantang bulalas ng aking ama. At nahalata ko sa kanya ang takot at gulat na nararamdaman. Rinig na rinig ko ang huni ng wakwak at ang malakas na pagpagaspas ng mga pakpak sa labas ng bahay. Kahit na napakasama ng pakiramdam ko, tumalab pa rin sa akin ang takot na nararamdaman.